Hi guys, kamusta? This video is for OFW. Pauwi ka ba ng Pilipinas or pabalik ka na ng abroad? Nagawa mo na ba yung OEC mo or yung OFW Pass? In this video, ituturo ko sa inyo kung paano nyo ma-access yung OFW Pass. Meron kasing tatlong paraan. Before we start, kailangan verified na yung work contract mo sa Philippine Embassy. Next, kailangan meron ka ng account sa DMW e-registration or onlineservices.dmw.gov.ph. And lastly, meron ka ng OEC before. Okay, let's start! Naalala niyo ba yung OFW app? Yan ang gagamitin natin. Kung wala pa kayo nito, mag-download na. Kung meron na, buksan nyo lang at mag-login. Yung sa akin kasi, nakaset up na to. Ilalagay ko na lang yung 6-digit MPIN code ko. Dito nyo rin makikita yung OWA ID card nyo, yung nasa gitna. And then, swipe sa kanan, click OFW Pass, tapos lalabas itong information na to. Andyan yung QR code, yung pangalan nyo, color green na valid for exit clearance. Valid palabas ng Pilipinas. Sa baba naman, andito rin yung ibang mga information. Mali dito yung employer. So, yung principal ko nga is yung employer ko, dapat yan. And then, skill, ito yung trabaho mo. Job site, kung saang bansa ka nagtatrabaho. And yung pinakamahalaga, kung hanggang kailan valid yung OFW Pass. So, ito yung unang paraan para ma-access nyo yung OFW Pass. Next naman, gagamitin natin yung eGovPH app. So, kung wala pa kayong eGovPH app, mag-download lang sa Apple Store or Android Play Store. Ito yung pinaka-latest kung paano nyo ma-access yung OFW Pass. Buksan yung app at mag-login. Again, dapat may account na kayo rito, verified na. So, click nyo lang yung NGA, hanapin nyo yung DMW, letter D. Click balik manggagawa, tapos hintayin nyo magkakaroon ng authentication, and then papasok kayo sa OFW Hub. Click continue, and nasa baba yung OFW Pass. Ganito rin ba yung sa inyo? Color green at kompleto yung information. Same lang naman din yung mga nakalagay, yung pangalan, passport number, birthday, anong trabaho, andyan din yung job site, kung anong bansa ako nag-work, and hanggang kailan valid. Pero mapapansin nyo guys, hindi nakalagay dito yung employer or yung principal. Ang gagawin nyo dyan, i-click nyo yung QR code and lalabas talaga yung pinaka-kailangan na information kapag gagamitin nga itong OFW Pass. Ito na yung pangatlong paraan. So, balik lang tayo ulit. Balikan natin yung dashboard. Kung gusto nyo ng tutorial, meron akong ibang video paano mag-register sa eGovPH app. Anyway, click nyo yung OFW icon. Tapos magko-connect ito sa OFW app na ginamit natin kanina. Pero guys, for some reason, hindi ko alam kung sa akin lang ba to, walang lumalabas na QR code. It seems daw na hindi ako OFW or wala akong record. Let me know in the comment section kung ganito rin ba ang lumalabas ng sa inyo. But anyway guys, hindi naman ito problema. Kung ganito rin yung sa inyo, don't worry. You can let me know in the comment section. Marami na akong ginawang tutorial tungkol dito. Baka makatulong sa inyo at sasagutin ko kayo. Kung nandito ka pa rin, thanks for watching. Subscribe kung hindi pa. I will see you in my next video.